tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa pandaigdigang larangan, dalawang malalaking kaganapan sa gitnang silangan ang kasalukuyang nakatutok sa mata ng buong mundo. Sa isang banda, patuloy ang pag-atras ng tabing sa matinding trahedya ng mga pamilya sa Gaza habang nagpapatuloy ang paghuhukay sa mga labi ng isang buong angkan matapos ang napakatagal na panahon. Sa kabilang banda naman, lalong tumitindi ang tensyong geopolitikal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil sa walang kompromisong patakaran at banta ng magkabilang panig. Ang mga ganapang ito ay hindi lamang simpleng balita mula sa malalayong bansa na walang kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas. Ang anumang paggalaw sa seguridad at politika sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya at sa kalagayan ng milyon-milyong mamamayan. Para sa ating mga Pilipino, ang pagsubaybay sa mga pangyayaring ito ay mahalaga upang maunawaan ang mga pagbabago sa presyo ng bilihin, petrolyo at pangkalahatang seguridad ng ating bansa. Upang ganap na maunawaan ang lalim ng krisis na ito, mahalagang suriin muna ang trahedyang sumapit sa mga ordinaryong mamamayan sa Gaza Strip. Noong Nobyembre 22, 2023, isang matinding pag-atake sa pamamagitan ng pag-atake mula sa himpapawid mula sa sandatahang lakas ng Israel ang tumama sa 3 gusaling tirahan sa lumang kapitbahayan ng Sabra sa Gaza City. Ang mga residenteng nagtatago sa loob ng mga gusaling ito ay kasalukuyang natutulog nang maganap ang pagsabog na agad na nagwasak sa buong kabuuan ng mga gusaling tirahan. Ang pamilya Al-Hassaina, na kilala rin sa tawag na pamilya Abu Sharia, ang pangunahing nasalanta sa trahedyang ito kung saan 308 miyembro ng kanilang angkan ang agad na nasawi. Kabilang sa mga nakumpirmang namatay sa pagsabog ang hindi bababa sa 40 mga bata, 30 kababaihan at 7 individual na may kapansanan. Ang ganitong karaming bilang ng nasawi sa isang solong pag-atake ay nagpakita ng matinding epekto ng digmaan sa mga sibilyan sa rehiyon. Sa pamayanang ito, ipinakikita ng kwento ni na Omar Al-Hassaina at Taysir Al-Hassaina ang hindi mapantayang sakit na dulot ng digmaan sa mga natirang buhay. Si Omar Al-Hassaina, na 65 taong gulang, ay nawalan ng kanyang asawa, 4 na anak na lalaki at 4 na apo sa loob lamang ng isang gabi. Para sa mga nakaligtas na tulad nila, ang buhay matapos ang pagsabog ay isang patuloy na pakikipaglaban sa matinding pinsalang emosyonal at kawalan ng kasiguruhan sa kinabukasan. May malalim na kultural na konteksto kung bakit ganito katindi ang pinsala sa iisang pamilya sa tuwing may nagaganap na pag-atake sa Gaza. Sa Gaza Strip, karaniwan sa mga malalaking angkan na tumira sa iisang pamayanan o sa magkakatabing gusaling tirahan upang mapanatili ang samahan ng pamilya. Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay, ang isang pag-atake mula sa himpapawid sa isang kabuuan ng mga gusaling tirahan ay may kakayahang magbura ng halos buong henerasyon at lahi ng isang angkan sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos ang pagsabog noong Nobyembre 2023, tanging humigit kumulang 40 bangkay lamang ang paunang nahukay ng mga residente gamit ang kanilang sariling mga kamay sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa patuloy na labanan at kawalan ng kagamitan, natigil ang paghahanap at naiwan ang napakaraming bangkay sa ilalim ng mga gumuhong semento. Ang matagal na pagkakabaon ng mga labi ay nagdulot ng labis na paghihirap ng kalooban sa mga natirang kamag-anak na naghahangad ng maayos na paglilibing. Lumipas ang mahigit 2 taon bago na isagawa ng tanggulang sibil ng Gaza ang isang malawakang operasyon sa paghahanap at paghuhukay sa mga labi sa kapitbahayan ng Sabra. Sa loob ng 17 araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng isang pangkat ng 40 tagapagligtas mula Hulyo hanggang Agosto 2026, sinubukan nilang ihukay ang mga natatabunan sa ilalim ng guho. Ang operasyong ito ay naging huling pag-asa para sa mga kamag-anak na makakuha ng formal na kapanatagan at pagtatapos ng kanilang paghihintay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Noong Agosto 4, 2026, isang sabay-sabay na paglilibing ang isinagawa sa Gaza matapos matagumpay na mahukay ang 112 na labi ng pamilya Al-Hassaina mula sa guho sa Sabra. Sa kabuuang 112 na labi na nailabas sa ilalim ng mga nasirang semento, nakumpirma na kabilang dito ang nasa 40 hanggang 44 na bata at 38 na kababaihan. Sa kabila ng tagumpay na ito, tinatayang may 157 pang labi mula sa parehong angkan ang nananatiling nakabaon o tuluyang ganap ng naglaho at nahalo sa mga nadurog na semento.
Ibinahagi ni na Muhammad Al-Muhayyir, ang direktor ng mga operasyon, at Coronel Mohamed Abudan ang matinding pagsubok na kinaharap ng mga manggagawang tagapagligtas sa buong durasyon ng operasyon. Dahil sa kakulangan ng tamang makinarya, pilit na hinukay ng mga pangkat ng mga tagapagligtas ang makakapal na simentong may bakal at baluktot na mga bakal gamit lamang ang kanilang sariling mga kamay. Ang ganitong peligroso at mabagal na proseso ay nagpakita ng kawalan ng sapat na tulong at kagamitan sa gitna ng isang malaking krisis na makatao. Ipinaliwanag din ni Mahmoud Basal, ang opisyal na tagapagsalita ng tanggulang sibil ng Gaza, ang mga teknikal at pang-agham na hamon sa pagkilala sa mga natagpuang labi. Dahil sa malalang pagkabulok ng mga bangkay matapos ang mahigit 2 taon sa ilalim ng guho, kinailangan ng mga pangkat ng dalubhasa sa pagsusuring pang-agham na maging napakasusi sa kanilang pagsusuri. Ginamit ng mga dalubhasa ang mga natirang damit, personal na alahas at mga pin na ginamit sa operasyong ortopediko o mga platong metal sa mga tulang na operahan upang formal na makilala ang mga biktima. Ipinahayag ni Mahmoud Basal na 2 inuupahang makinang panghukay lamang ang nagamit sa buong operasyon sa Sabra na nakuha sa tulong ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Binuhat ng opisyal na panawagan na kailangan ng civil defense ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 karagdagang malalaking makinang panghukay, makinang pangtulak ng lupa at makinang pambuhat upang magpatuloy ang paghukay sa iba pang lugar. Ayon pa sa kanya, kung may sapat lamang na mabibigat na makinarya, kayang tapusin ng kanilang koponan ang paghukay sa libu-libong nakabaong katawan sa buong Gaza sa loob lamang ng 3 buwan. Ang trahedya sa Sabra ay bahagi lamang ng mas malawak at mas nakakapanlumong larawan ng digmaan sa buong Gaza Strip. Ayon sa pinakabagong datos mula sa mga otoridad sa kalusugan sa Gaza noong Agosto 2026, lumagpas na sa 73,000 hanggang 73,300 Palestino ang kumpirmadong namatay mula noong Oktubre 7, Lang Sen Ling Arshasan. Bukod pa rito, tinatayang may 7,400 hanggang higit 8,000 pang mga labi ang nananatiling nakabaon sa ilalim ng mga guho at formal na iniulat ng kanilang mga pamilya bilang nawawala. Ayon sa mga ulat ng UNICEF at World Health Organization, ang Gaza na ngayon ang may pinakamataas na bilang ng mga batang naputulan ng bahagi ng katawan batay sa dami ng populasyon sa buong mundo. Libo-libong mga bata rin ang naiwang ulila sa gitna ng tuloy-tuloy na labanan at kawalan ng ligtas na masisilungan. Ang patuloy na kawalan ng impormasyon at hindi pagkatagpos sa mga labi ay nagdudulot ng tinatawag na hindi tiyak na pagkawala sa mga natirang pamilya na patuloy na naghihintay ng kasagutan. Sa pagsusuri ng pangyayaring ito, mahalagang tandaan ang usapin ukol sa pagiging patas at beripikasyon ng mga impormasyon mula sa magkabilang panig. Ayon sa investigasyon ng Reuters at Associated Press, walang ibinigay na formal na pahayag, ulat o depensa ang sandatahang lakas ng Israel o IDF ukol sa tiyak na dahilan o pinuntiryang bahagi ng pag-atake sa kabuuan ng mga gusaling tirahan noong Nobyembre 22, Lang Sen Ling Arshasan. Ang kawalang ito ng opisyal na paliwanag mula sa militar ay nananatiling isang mahalagang kulang na impormasyon sa formal na pag-uulat ng kaganapan. Habang patuloy na humaharap sa matinding krisis pangkatauhan ang Gaza, ang kalagayang geopolitikal naman sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan ay pinalalala ng matinding tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang bakbakang ito ay hindi lamang nagaganap sa larangan ng diplomasya, kundi sa pamamagitan ng matinding panggigipit sa ekonomiya at militar. Upang maunawaan ang tensyong ito, kailangang suriin ang mga pangunahing patakarang ipinapatupad ng pamunuan ni Donald Trump laban sa Tehran. Ipinatupad ng pamahalaan ng Estados Unidos ang tinatawag na kampanyang pinakamataas na panggigipit na naglalayong gipitin ng ekonomiya at patakarang panlabas ng Iran sa pamamagitan ng matitinding mga parusang pang-ekonomiya. Ang pangunahing layunin ng estratehiyang ito ay pigilan ang programang nuklear ng Iran at bawasan ang impluwensiya sa rehiyon nito sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umasa ang Washington na mapipilitan ng Tehran na bumalik sa negosasyon upang baguhin ang mga probisyon ng dating kasunduan. Kabilang sa mga pangunahing mekanismo ng kampanyang, pinakamataas na panggigipit ang pagpataw ng mga pangalawang parusang pang-ekonomiya at pagbabawal sa kalakalan ng langis laban sa Iran. Layunin ng mga parusang ito na ibaba sa wala ang export ng krudo ng Iran sa pamamagitan ng pagpataw ng parusa sa alinmang dayuhang bansa o kumpanyang bibili ng langis o makikipagtransaksyon sa kanilang industriya ng bakal at tanso.
Dahil dito, matinding pinsala ang idinulot nito sa pambansang kita at kalakalan ng bansang Iran sa pandaigdigang merkado. Bukod sa embargo sa langis, isinagawa rin ng Estados Unidos ang pagkakahiwalay sa sistemang pinansiyal sa pamamagitan ng pagputol sa daan ng Central Bank of Iran at mga lokal na bangko sa SWIFT, sistemang pandaigdigang pagbabayad. Ang hakbang na ito ang naging pangunahing dahilan ng marahas na pagbagsak ng reserbang salaping panlabas ng Iran mula $122.5 bilyong noong 2018 patungong $4 bilyong na lamang noong 2020. Kasabay nito, formal na itinaguyod ang paglalagay sa talaan ng mga ipinagbabawal na organisasyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC bilang isang dayuhang organisasyong terorista kasabay ng pagpapadala ng mga pangkat pandigmang pinangungunahan ng sasakyang dagat na may mga eroplanong pandigma sa rehiyon. Sa halip na sumuko o magpaalipin sa mga estratehiya ng Estados Unidos, ipinatupad ng Iran ang kanilang sariling pambansang kontra-estratehiya na tinaguriang pinakamataas na paglaban. Ipinakita ng Tehran ang kanilang kakayahang magpanatili ng kakayahang pumigil sa banta sa rehiyon at kasarinlan sa kabila ng matitinding parusang pang-ekonomiya. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ginitgit ng Iran ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapataw ng malalaking gastusing pangseguridad at pang-ekonomiya sa mga hakbang ng kanluran. Isang mahalagang bahagi ng pinakamataas na paglaban ng Iran ay ang tinatawag na mapanganib na paggigiit gamit ang programang nuklear, kung saan tahasan nilang nilabag ang mga limitasyon ng Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Itinaas ng Iran ang kanilang antas ng pagpapayaman ng uranium mula sa dating 3.67% patungong 20% at kalaunan ay umabot sa 60%. Ang kapansin-pansing pagtaas na ito ay nagpaikli sa kanilang panahong kailangan upang magkaroon ng kakayahang nuklear upang makamit ang kakayahang nuklear na ginagamit nilang pangunahing panangga sa pakikipagnegosasyon sa mga usapang diplomatiko. Dahil sa depisito sa karaniwang sandatang militar laban sa makapangyarihang bansa na Estados Unidos, nagpokus ang Iran sa sariling pagpapaunlad ng mga eksaktong tumatamang balistikong misil at mga drone na panalakay. Ang mga modernong sandatang ito ay nagbigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng di pantay na paraan ng pakikidigma laban sa anumang banta sa rehiyon. Kasabay nito, pinalakas ng Iran ang kanilang suporta sa mga grupo sa Iraq, Yemen, Lebanon at Syria na bumubuo sa tinaguriang alyansa ng paglaban. Ginamit din ng Iran ang kanilang napakahalagang geographical na posisyon sa kipot ng Hormuz upang magkaroon ng malakas na puwersang pang-impluwensiya sa pandaigdigang komunidad. Ang kipot ng Hormuz ay isang makipot ngunit napakahalagang daanan ng mga barko kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20 hanggang 21% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Ang anumang banta ng pagharang o gulo sa daanang ito ay agad na nagdudulot ng matinding takot at pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang tensyong ito sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi isang nakahiwalay na usapin dahil mayroon itong direktang epekto sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang bansang mas maraming inaangkat na langis kaysa iniluluwas na nag-aangkat ng higit 98% ng pangangailangan sa petrolyo mula sa ibang bansa, ang anumang pagbabago sa presyo sa gitnang silangan ay agad na nararamdaman sa ating pamilihan. Ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay may direktang sunod-sunod na epekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at singil sa kuryente sa ating bansa. Dahil sa matinding banta sa supply at presyo ng langis, nilagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas ang kautosang tagapagpaganap BLG, 110 na nagdedeklara ng pambansang kalagayang pang-emerhensiya sa enerhiya. Kasunod nito, naranasan sa bansa ang marahas na pagtaas sa presyo ng petrolyo kung saan ang presyo ng diesel ay umakyat sa 130 hanggang 140 piso kada litro, habang ang gasolina naman ay lumagpas sa 100 piso kada litro. Ang ganitong antas ng presyo ng langis ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga tsuper, komuter at maliliit na negosyante. Ang pagsabog sa presyo ng langis ay nagbunsod din ng malawakang kawalang katatagan ng ekonomiya sa buong bansa sa loob lamang ng maikling panahon. Ang pangkalahatang antas ng implasyon sa Pilipinas ay mabilis na tumalon mula sa mababang 1.4% patungong 6.4% sa loob lamang ng isang taon. Kasabay nito, bumagsak ang halaga ng ating salapi kung saan ang palitan ng piso laban sa dolyar ng Estados Unidos ay umabot sa makasaysayang mababang antas na 61.80 piso kada dolyar.
Hindi lamang sa sektor ng transportasyon naramdaman ang epekto ng krisis na ito, kundi pati na rin sa ating pambansang agrikultura at supply ng pagkain. Ang patabang urea mula sa gitnang silangan ay bumubuo sa 15 hanggang 20% ng kabuang pandaigdigang supply ng pataba at ang kakulangan nito ay nagpataas sa gastos ng mga lokal na magsasaka. Dahil sa pagmamahal ng mga kagamitang pansaka at karagdagang singil sa transportasyon, lalong tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at karne sa mga pampublikong pamilihan. Ayon sa opisyal na pag-aaral ng Philippine Statistics Authority at Philippine Institute for Development Studies, tinatayang 1.3 milyon hanggang 3.1 milyong Pilipino ang naitulak pabalik sa antas ng kahirapan dahil sa krisis na ito. Ang paglobo ng gastos sa pag-angkat ng langis at pagtaas ng level ng kahirapan ay malinaw na nagpapakita ng matinding epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Sa kabuuan, ang dalawang pangunahing isyong ito ay nagpapakita ng magkaugnay na mukha ng krisis sa gitnang silangan na dapat patuloy na subaybayan. Ang trahedya ng pamilya Al-Husayna sa Gaza ay nagpapaalala sa atin ng matinding pinsala at pagkamatay ng mga tao at mga teknikal na hamon sa mga operasyong paghahanap, pagkuha at pagsagip sa gitna ng digmaan. Sa kabilang banda, ang matinding tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa ilalim ng kampanyang pinakamataas na panggigipit ay patuloy na nagpapanatili ng matinding banta sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Sa ating pagtingin sa hinaharap, may mga mahalagang subaybayan sa mga susunod na buwan upang malaman ang takbo ng mga pangyayaring ito. Siya mananatiling kritikal kung makakapasok ang kinakailangan 10 hanggang 15 malalaking makinang panghukay at iba pang kagamitan upang matulungan ang civil defense sa paghukay sa natitirang 8,000 na nawawala. Sa larangan naman ng diplomasya, mahalagang abangan ang mga susunod na negosasyon ukol sa JCPOA at ang posibleng pagbawas ng tensyon sa kipot ng Hormuz upang kumalma ang presyo ng krudo. Para sa Pilipinas, mahalagang magsagawa ang pamahalaan ng mga estratehikong hakbang upang maprotektahan ang ating pambansang seguridad sa enerhiya at ang kakayahang bumili ng mamamayan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng ating reserbang estratehiko ng petrolyo, pagpapabilis sa paglipat sa mga mapagkukunan ng nababagong enerhiya, at ang pagbibigay ng tukoy na tulong pinansyal sa gasolina sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Ang mga hakbangin ng pamahalaan na ito ay magsisilbing proteksyon ng ating ekonomiya laban sa mga panlabas na biglaang dagok na geopolitikal. Ang patuloy na pag-unawa sa mga pandaigdigang ulat na ito ay susi upang maging mulat tayo sa mga kaganapang direktang humuhubog sa ating kinabukasan. Ang bawat galaw sa rehiyon ng gitnang silangan ay may dalang aral at hamon na dapat nating paghandaan bilang isang bansa. Kung nais ninyong manatiling may pinakabagong impormasyon at nakasubaybay sa mga pinakabagong balita at malalim na pagsusuri sa mga isyong tulad nito, huwag kalimutang pindutin ang like sa ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang makabuluhang ulat.